Hey, what's up guys? So for today's vlog mga lods, meron akong gustong i-share sa inyo. Meron tayong isang kaibigan, ayan, may shoutout sa'yo, idol. Nag-comment siya dun sa ating channel. Sabi niya sa akin, Lods, paano ba magpa-deport ng isang TNT doon sa Korea? Parami ng cases mga lods sa mga kababayan nating TNT na kahit nung nandun pa ako sa South Korea, nababasa ko sa mga post na minsan gustong ipa-deport yung kanilang mga asawa, yung mga misis na nandito sa Pilipinas na ayan, yung asawa is nangaliwa sa South Korea. So ibig sabihin nagkaroon ng ibang karelasyon. So siguro yung misis o yung mister hindi na nagpapadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang ginagawa ng asawa na nandito sa Pilipinas, ayan, naghahanap ng paraan paano makakaganti. So ang naisip nilang paraan, unang-una, ipa-deport yung kanilang asawa. Usually, yun ang mga nagiging problema mga lods. Sa mga social media, minsan may mga lumalapit pa dun sa mga kilalang vlogger sa South Korea at nagpapatulong kung paano daw ba ipapahuli yung kanilang asawa, yung mister o yung missis na nangaliwa dyan sa South Korea. Hindi naman lingid sa inyong kalaman, di ba, na talagang nangyayari yan kahit saan namang bansa, hindi lang naman sa South Korea na nangyayari mga ganyang bagay. So, kung halimbawa ba na yung misis ay nandito sa Pilipinas at gustong ipahuli yung mister niya sa South Korea o isang TNT gustong ipa-deport pauwi dito sa Pilipinas, ayan, paano ba yung magiging proseso? So, pwede ba? Meron bang possibility or possible ba na mapauwi yung kanyang mister na nasa Korea na isang TNT? Sa base experience ko mga lods, mismo na rin sa experience natin, nung nasa Korea pa tayo, madaling magpahuli ng isang TNT kung, ayan, ito yung pinaka mga lods, ito yung pinaka importante. Kung alam mo yung eksaktong address nung ipapahuli mo. Siyempre nga naman, di ba, magsumbong ka sa immigration, magsumbong ka sa police, hindi mo alam yung address, saan nila hanapin yung tao, di ba? So, napakahirap maghanap ng TNT sa South Korea. Mismo ang gobyerno na ng South Korea, nahihirapan na hulihin yung mga TNT. Kahit na magsumbong tayo sa police, sa immigration na yung mister ko, ganito ganyan, nangaliwa o may ginawang kalokohan, hindi na nagpapadala. Kahit magsumbong ka sa Philippine Embassy or sa DMW, wala po silang magagawa kung hindi mo alam yung eksaktong address ng taong gusto mong ipahuli, di ba? So kaya nga po napakaraming TNT sa South Korea. Kung alam nga lang ba ng gobyerno ng South Korea kung saan ang eksaktong location ng mga TNT na yon, di sana ubos na yung mga TNT diyan sa South Korea, di ba? Dahil alam nila kung saan nila pupuntahan, di ba? Kaya nga tinawag na TNT, tago ng tago. So ibig sabihin hindi alam ng kinaukulan kung nasaan yung mga taong illegal na namamalagi sa kanilang bansa o yung mga tinatawag na illegal immigrants, di ba? So, yung mga pulpop saram sa Korean, ibig sabihin, mga TNT. So, kung alam lang ng gobyerno ng South Korea, di naubos na sana sila. Kaya lang, sa kasamang palad, mga lods, nahirap din na mga tukoy o malaman ang lokasyon ng isang TNT dyan sa Korea. Kaya nga marami tayong mga kababayan ang inaabot ng ilang taon bago mahuli at bago mapauwi, di ba? So, kung magpapahuli ka na nandito ka sa Pilipinas, medyo masalimuot pero posible. Paano? Share ko sa inyo yung istorya ng isang kababayan natin. Meron siyang asawa, pareha silang nasa South Korea nung araw. So, doon na sila nagkakilala, doon na sila nagkaanak. So, yung panganay, doon na pinanganak, tapos pinauwi sa Pilipinas. Tapos yung bunso, nung pinagbubuntis nung nanay, ayan, umuwi ng Pilipinas yung nanay. So, ito ang nangyari mga lods. Yung mag-asawa, nagkalabo, nagkaroon ng problema. Ibig sabihin, sa madaling salita, nagkaroon ng parang hiwalayan. So, ang nangyari, mga lods, dahil yung asawa na nandito sa Pilipinas, dahil yung lalaki is parang hindi na dati nagpapadala dun sa pamilya, dun sa asawa at sa mga anak. Kasi yung babae nandun sa puder nung lalaki, nung nanay kasama, eh nagkaroon ng problema. So, umalis yung babae dun sa puder nung nanay. So, ngayon, hindi na ngayon pinapadalahan nung lalaki. So, ang nung babae, para makaganti, ayan, dahil dati siyang taga-Korea at marami siyang mga kaibigan na naiwan doon na pwede niyang hingian ng tulong, ang ginawa ng babae, kinausap yung isang kakilala niya ron na ipahuli yung kanyang asawa. Ayan.
ipinahuli nga ang asawa at ngayon, ayan, nandito na sa Pilipinas. So, madam, ayan, kung nakikinig ka, kung napapanood mo to, kung ganyan ang gagawin mo, halimbawa may kakilala ka sa South Korea, ayan, na pwede mong hingian ng tulong at alam yung address nung gusto mong ipahuli yung tao, ayan, posible na mapahuli mo. Pero kung hindi mo alam yung address at wala kang kakilala sa South Korea, kung isusumbong mo lang sa DMW dito sa atin at i-report mo sa Philippine Embassy at kahit na yung immigration sa South Korea, kahit na yung police, hindi nila makikita yan kung hindi mo alam yung eksaktong address. So medyo mahirap, madam. Pero sir, pero kung may kaibigan ka, may kilala ka na kilala yung pinapahuli mo at malapit sa kanya at alam yung eksaktong pinagtatrabahuhan niya o yung lokasyon niya, ayan, possible na mapahuli mo yung gusto mong ipahuli. Alam niyo ba sa South Korea na mostly na mga nanguhuli ng mga TNT is, ayan, sumbong. So, minsan sinusumbong yan ng Korean, ayan, minsan sinusumbong yan ng kapwa natin Pilipino. So, yung mga kapwa natin Pilipino na magaling magsalita ng Korean, mostly dyan yung mga asawa ng mga Koreano kasi sila yung mga may visa. Siyempre pag TNT ka, magpapahuli ka ng kapwa mo TNT, medyo alanganin kasi minsan may tinatanong pa yung immigration o police kung bakit gusto mo ipahuli yan, sino ko ba, ganito, ganyan. So pagka isa kang TNT, medyo mag-aalangan ka. So kung halimbawa ka naman na may visa ka at magaling ka magsalita, so wala kang dapat alalahanin kasi may visa ka nga, di ba? Kaya-kaya mo mag-usap sa mga Koreano. So, mostly ng mga nahuhuli mga TNT dyan sa South Korea is, ayan, sumbong. Kagaya nung nanghuli sa atin, yung nangyari sa atin, di ba? So, sinumbong. Hindi tayo, yung kasama natin at tayo'y nadamay. So, kaya tayo rin ay napauwi. So, sino-sino ba yung mga posible na magsumbong sa isang TNT? So, una, yung Koreano na kasama mo sa trabaho, kung halimbawa nakagalitan mo yan, nakasama mo ng loob, kung mainggit sa'yo, o nasapawan mo, ayan, syempre, para mawala ka sa landas niya, di ba? At alam niya na ikaw ay walang visa at kay TNT, gagawa yan ng paraan para ikaw ay mawala sa kanya landas. So, magsusumbong yan sa immigration at ikaw ay ipapahuli. So, marami na tayong mga kaibigan na ganyan ang cases. So, meron tayong kaibigan na 25 years na dyan sa South Korea, at siya na mismo yung parang kanang kamay ng amo dahil unang-una magaling na siya magsalita at kabisado niya na yung buong cycle ng factory. So parang siya yung kanang kamay nga na yung amo niya pupunta lang doon sa factory para magbigay lang ng materyales at saka kumuha ng mga finished product. So yung mga product na ginagawa nila, yung kababayan na natin ang bahala. So napakagaling ng tao na yun. Ayan, may galaw shoutout sa'yo. Pare Joel, ayan, na nasa Canada na ngayon. So, wow, ayan, Lods, ang nangyari sa kanya, ayan, kinainggitan ng Koreano. So, yung Koreano, nagsumbong sa immigration, ayan, at isang araw, ni-raid yung kanilang company. So, nahuli yung kababayan natin. So, yun ang isa sa mga example ng sumbong na sinasabi. So, Koreano mismo, yung nagpahuli doon. So, pangalawa, kung halimbawa naman na may nakaaway ka na yung mga Korean spouse, kahit na anong lahi yan, Vietnam, Thailand, Pilipina, ayan. Basta may mga visa at kung halimbawa ikaw ay isang TNT, huwag kang makikipag-away kahit kanino kasi alanganin ka, di ba? Sila may visa, ikaw wala. At kung alam nila na wala kang visa, talagang papasok sa isip nila na ikaw ay ipahuli. So, minsan meron din nangyari mga Lods. Kwento ko na rin sa inyo, no? Doon yung nangyari sa isang kaibigan natin, taga Batangas. Ganun din ang nangyari mga Lods, ganun din ang senaryo, bali siya yung pinakakanang kamay nung kanilang amo. So siya na rin lahat nagpapatakbo dun sa company, dun sa production, plastic injection sila mga Lods. Di meron silang kasamang Pilipino na TNT, lalaki. So yung Pilipino na yun, iba yung style sa trabaho. At sabi ng kaibigan natin is medyo petiks daw o parang hindi maayos yung pagtatrabaho. Siyempre yung kababayan natin bilang kanang kamay, siyempre sisitahin niya yung Pilipino na yon, yung lalaki na yon. Yung lalaki na yon mga Lods is merong ate na asawa ng Koreano. So yun nga, nagkaroon ng sagutan yung kaibigan natin at saka yung lalaki na yon, yung petiks magtrabaho at ilang araw umalis doon sa trabaho. Hindi ko alam kung umalis o pinaalis ng amo kasi nireport ng kaibigan natin doon sa amo. So parang pinaalis. And then mga ilang araw after a week, ayan,
pinasok yung kanilang company. Lunchtime, galing sila sa labas, sit down or doon sa restaurant. So pagbalik nila, andun na yung mga immigration sa compound nila. Alam niyo kung ilan silang TNT na nandun? 10. Lahat sila tiklo. Oh my So God. sumbong ang karaniwang nagiging sanhi ng pagkahuli ng mga kababayan natin. Kaya sa mga kababayan ko dyan na TNT, ayan, advice ko sa inyo, huwag kayong makikipag-away kahit na kanino. So ayan madam, hopefully sana nasagot ko yung tanong mo. Kung halimbawa nandito ka sa Pinas at gusto mong pahuli yung tao na yun na nasa Korea, kailangan alam mo yung eksaktong address niya. So makakatulong din kung meron kang kakilala na nandoon na pwede mong mahinga ng tulong na siya magsusumbong o magpapahuli sa magsusumbong sa immigration para mahuli yung gusto mong ipahuli. Pero kung hindi mo alam yung eksaktong address at yung pangalan lang, mahirap po na mahuli yun kasi nga talagang hirap din silang huli ng mga TNT sa Korea kasi nga siyempre napakalawak niya, napakaraming factory saan nila hanapin yung tao na yun. At ito pa, meron pa ako idadagdag sa inyo, lately lang to, fresh na balita. Meron nga diyang 3 na seasonal farm worker na tumakas na pinahahanap din ng amo. At ayon dun sa report, sa nabasa ko dun sa post ni Idol Kurikong TV, ayan, may galaw shoutout sa'yo, Idol, yung 3 Pilipino na yon may patong daw sa ulo na 6 million. Hindi ko alam kung pesos o won. Kung won yun, yung 6 million na yun, nasa maabot na 240,000 to 250,000 pesos. So 3 sila. So tagto 2 million kada ulo. So meron yatang problema mga lods, parang mayroong sabi parang may pagnanakaw na naganap kaya pinapahuli ng amo. Pero ganun pa man, Koreano na yung papahuli pero hindi pa rin nila mapahuli kasi nga hindi nila alam kung nasaan yung lokasyon ng mga tao. Pero yung mga kababayan natin na yun, mga lods, is pinapahanap na rin ng human rights kasi nga gusto silang tulungan. Gusto silang bigyan ng visa na G1 para ipagtanggol yung kanilang sarili kung totoo nga yung binibintang sa kanila. So ayan madam, nagkaroon tuloy ako ng content dahil sa iyo. Nakahiga ako kanina, natulog, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla akong nabasa yung post mo at ayan nga, nagtatanong kung paano magpahuli ng tao sa Korea. So sabi niya, sir, please help please. Sabi niya, patulong daw. So yun nga madam, ulitin ko ha. Medyo may kahirapan kung gusto mong pahuli ng tao sa South Korea kung nandito ka sa Pinas. Lalo na hindi mo alam yung kanyang eksaktong address o yung pinagtatrabahuhan. So, siyempre, hindi rin alam nung pagsusumbungan mo kung saan siya ipapahuli. Pero kung alam mo yung address, may possibility na mapahuli mo siya. Kanina, nag-research ako kung ano yung number na tatawagan mo. Hotline to, immigration hotline number, madam. Kung halimbawa ang local ka, halimbawa nasa Korea ka, gusto mong magpahuli ng TNT, dial mo lang cellphone mo 1345, ayan, immigration hotline number kung meron kang gustong ipahuli na TNT. Pero dapat syempre alam mo yung kanyang location para pag tinanong ng immigration o yung kausap mo kung ano yung eksaktong lugar niya, alam nila kung saan nila pupuntahan. So pagka alam mo nasa abroad, madam, nakita ko lang kanina sa research, hindi ko pa alam kung effective to, pero kung talagang desidido kayo na pahuli yung tao na yun, subukan nyo madam. So dial nyo lang sa landline or sa phone ninyo directly, ayan, 82. Yun yung country code ng South Korea, 82, tapos yung 1345. Ayan, tapos sabihin nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin at yung address, importante madam, ituro nyo kung nasaan para mahuli yung gusto nyo ipahuli. Hindi ko pa nasubukan yan pero nakita ko lang kanina, nag-research ako madam. So hopefully sana makatulong madam. Ay madam, yung mga ways kung paano nyo mapapahuli ang isang TNT sa South Korea. So ayan, hopefully nakatulong. So thank you so much for watching. Ingat-ingat, sana makita ko ng mundo na ron. And God bless sa inyo lahat.